please present a copy of your booking confirmation. E-copy from your phone will do. Pay 20 pesos per person for the ecological fee. Yes po. Saan ka Sa, short? sa Quadra del Pandayan. Ilan po kayo? Dalawa po. 24. Apa, check na lang po. Okay na pa. Thank you. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know it all. To know it all. Okay guys, welcome back sa vlog namin. And almost 1 month kami hindi nakapag-vlog. Naging busy sa activities ng mga kids sa school. So ngayon, tutur namin kayo ngayon sa panibagong episode ng camping vlog namin. So this time pupunta tayo sa Quadra del Pandayan. This is in Imelda, San Juan, Batangas. Yan. So ngayon, currently papasok tayo. And makikita nyo cemented road yung papunta doon. Pero expected natin na merong konting rough road doon before pumasok sa resort or doon sa campsite. Yan. Saturday ngayon, hindi namin alam kung maraming pagka-camping. Yan, titingnan natin kung anong sitwasyon mamaya pagdating. Yan, ito yung kasi ito na yung rough road na part. So ito bale kung makikita nyo sa maps, 2 minutes na lang bago makarating dun sa campsite. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know it all. To know it all. Guys, grabe. Munti na kaming malubog dito sa putik oh. Putik na buwelo ko. Ito yung medyo challenge na part. Kasi nakikita nyo lambot, medyo malambot yung lupa rito. So, pwede kayong mabalahaw dyan. Pag medyo buti na buwelo ko yung primera, kaya nakalusot. Okay. Kaya medyo mahirap dito kapag maulan. Mas maganda kung ganito medyo maaraw. Kaya lang tingnan mo ayun, kahit medyo maaraw, siguro dahil sa tuloy-tuloy na nag-uulan, yun, lumambot yung lupa. Guys, challenging yun dah. Iba na yung way, kaya Iba na yung siya. Ito na may aso. Nandito na kami ngayon sa campsite. Okay na yun papansin nyo, nakikita nyo ba umuulan? Umuulan, so ngayon hindi pa kami makapag-set up ng tent namin. Medyo patitilain muna namin kasi mukhang maya-maya titigil naman to. Medyo lumiwanag na kanina kasi ang dilim pagdating namin. Ayan,
buyers muna kami habang naghihintay na tumigil yung ulan. Medyo mahina na, kaya lang hindi pa rin siya tumitigil. Kaya maya maya, ano pa lang naman alas 4 pa lang ng hapon. So may time pa naman para makapag-set up. So ayun, dito muna kami pahinga. Napagod kami sa biyahe. Mga biyahe namin mula sa bahay, siguro inabot kami ng kulang-kulang 3 oras. Abangan nyo! Okay, so low tide na. So ito yung view niya. Ayan. Kita nyo. Ayan, diba? Ang ganda ng view, di ba? Hindi siya ganun kalaki na campsite. Maliit lang. Pero tahimik rito. Solo namin to ngayon, ngayong araw na to. Mula na yatang paparating. So ayan, kita nyo. Doon. Ayan, may mga rock formation doon. So ayos dito. Tahimik, sobrang tahimik dito ngayon. Solo namin siya. Ayan, so malamang dito kami pipwesto sa area na to. O kaya doon, malapit sa, o kaya doon sa gilid-gilid. Tapos, yung sasakay namin, doon. So, ayan. Ayan, diba? Set up muna kami. Habang, ayan, medyo maliwanag na ulit. May kasama kami ngayon pala dito. Ayan, no? Ayan siya. Siya ay si Siopaw. Yan. Siopaw ang papangalan namin dito. Alam niyo kung bakit? Pinakain kasi namin kanina ng siopaw kasi sunod na sunod sa amin mula pa yan dun sa may labasan. Sinundan na kami. Ayan, siguro ito yung magbabantay sa amin ngayong gabi. Ayan, si siopaw. Ayan, hinatian ko ng siopaw. Kumain naman siya. Gutom na kasi, nakita namin gutom na eh. So, binigyan namin siya. Oh, siopaw. Siopaw. Ano? Ika lang. And guys, so ayan, nakapag-setup na kami. Tapos ko lang mag-setup, ayan, pawisan pa. Ayan. So, ayan, kita nyo, umili kami ng bagong tarp. Kasi yung isa maliit. So, pinalitan na namin. Ayan, si Miss, nag-asikaso ng ano namin. Kakainin mamaya. Although hindi naman na kami magluluto ng ulam kasi bumili kami ng ulam. Tapos, kanin na lang ang lulutuin namin. Okay. So yan, mag-prepare muna kami ng dinner. O ayan si siopaw namin, no. Kasama namin dito ngayong gabi. Yan, nagbabantayan sa amin. Kanina pa yan, ayaw umalis. Siopaw, ano? Gutom ka na? Diyan ka lang, huwag kang aalis ha. Akong bahala sa'yo mamaya. May nabili kasi kami na inflatable pillow. So ito, bumili rin kasi ako ng pump. Yan sa, ano yan, courtesy of Mr. DIY. Pero hindi yan sponsored guys ha. So ito kasi, bumili ako nito para sa bike talaga. Kaya lang naisipan kong dalhin kasi nga, sabi ko, mapapakinabangan ko rin para mag-inflate itong pillow. At saka yung, ano namin, bed. Yan, so ito yung mas mabilis. Yan o. Diba? O, bilis. Diba? Bilis niya. Bilis niyang na-inflate. O, diba? Hanep. Solid to mga kuys. Yan. Yan. Tapos saka na lang natin i-inflate dito, diba? Tanggalin lang natin to para may makuha siya na hangin.
Yan, para mas ano siya, solid. Guys, ano, ito na yung view ngayon dito. Paghapon, anong oras na ba ngayon? 6 na, 6 PM. So tingnan nyo, oh. Wow, diba? May bundok dun, oh. Yun, diba? Yun, payapa rito, napakatahimik. Solo namin tong campsite. Sabado ngayon pero kami lang ang nag-camp dito. Yan, oh. Yan, napakatahimik dito. Yan, may mga nyog, puno ng nyog. And may CR andun. Yun ang CR, oh. Yun, dun. Tapos may pa solar naman sila dito. Ayun. Yan, solar yan. Tsaka yun. Yan. Yan, solar yan. Tsaka dun sa CR, may floodlight din dun. Solar din. Wala kasing kuryente rito. Walang kuryente dito mga kuys. Ito kasi mga gusto namin eh. Yung tipong, yung mga gamit mo, yung mga nabili mo na gamit, di pong magagamit mo talaga, di ba? Hindi siya yung parang naka-ready na sa isang camp, di ba? Halos naka-ready na lahat. Hindi namin masyadong trip yung ganun eh. So parang yung raw camping or semi-raw kasi wala naman talagang halos raw na talaga dito na campsite sa Batangas area. So ayan, mapapansin nyo may mga cottages din. Sabi ni Manong kanina, yung may-ari, nakausap namin, 1.5 yung rent ng cottage. Ngayon, kapag car camping, kasi kami, hindi namin naisampa rito yung sakyan. Gusto sana namin isampa. Kaya lang, may mga bato, ayan ang taas niyan eh. May harang kasi ng mga bato, ayan sa gilid. Mapapansin nyo yan, mga bato. Yan. Mataas yan eh. Tsaka, eto dito, medyo mababaw lang. Kaya lang, isa-isahin ko, iaalisin ko pa ito, tapos ibabalik ko ulit. So, medyo hassle na, di ba? So, hindi na, sabi namin, tent pitching na lang. Sabi namin, tent pitching na lang. So, ngayon, kapag ka-car camp kayo, ang bayad nun, 800 plus 100 per head. Yan. And then, kapag ka-tent pitching naman, tulad nito, yan, 100 naman yung tent, 200 yung tent pitching plus 100 per head. So, ang binayaran namin dito 400. So napakamura. So 'di ba, very recommended tong place na to. And make sure lang na kapag kung just in case na gusto niyo pumunta rito, kontakin niyo yung may-ari kasi kami kanina papunta rito naligaw kami, iba yung nadaanan namin kasi yung dating mapa, yung dating way, iba na. Which is mas okay yung ngayon kasi yung nadaanan namin kanina ang putik, muntik na kami mabalaho doon na kaya medyo natagalan kami dumating. So may iba na palang way. Hindi lang namin na video pero bukas pag pauwi na kami try kong kuhanan ng video yan para ma-share ko sa inyo. Okay? Yun. So far okay dito. Okay dito. Napakatahimik. Yan, kami lang pero sulit yung experience dito sa tingin ko. And so we'll see mamaya kapag medyo madilim na. And nakita natin kung anong dito sitwasyon, 'di ba? Kung kumusta yung ilaw, enough ba yung ilaw. Pero okay lang naman kahit hindi mas gusto nga namin yung hindi masyadong maliwanag eh. Kasi may dala naman kaming may mga dala naman kaming camp mga lights, rechargeable lights. So yun, mga gamit namin. So yan, okay lang. At least may support just in case na maubusan ng charge. Kasi yun, just, 'di ba? Kumare. Lalo kapag umuulan, pupunta ka sa CR medyo malayo. Yung kailangan din. Pero may dala naman kaming mga headlights. Tig-isa kami ni Mrs. yan. Okay? Prepare muna ulit kami. Medyo napagod ako. Ayan, share ko lang sa inyo kung ano yung itsura nitong place kapag hapon, ganitong oras. 6 PM. Ayan. Okay?
kami. Ayan. Ulam namin. Okay, ulam namin. Ayan, lechon manok. Ayan, binili namin sa Secret. Okay. Saka, of course, pansit canton. Ayan. Okay, tara let's. Guys, try natin pumunta rito sa sa may dagat. Check natin kung may mga shells nga. Check natin. Okay lang. Sino ba kasama ko? May kasama ako. Si Shopaw. Sumama sa akin. Ayan, no? Dito may mga shells nga. Tayo dito. May mga maliliit na isda. Ano to? Ayan. Balat? Ayan. Ano? Ayan. Ano kaya yan? Saan ka na? Uy, tali ka na. Yan na. Sumunod na sa akin. Wala. Bukas na lang ang madaling araw. Try natin. Kumisang na maaga. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Hello guys, good morning. And so, ito panibagong araw na, it's Sunday. Yan. Dito kami sa Cuadra del Pandayan sa San Juan, Batangas. Napaka-peaceful ng lugar na to ngayon. Kami lang ang tao dito. Sobrang payapa. Ang ganda tingnan. Nakita niyo yung sunset, ayun. I mean yung sunrise, ayun. Na siya. Ayan. Diba? Mas maririnig mo yung mga uni ng mga iba't ibang klaseng hayop sa paligid. Napapalibutan siya ng nature dito. At the same time, ayan, makikita mo yung napakagandang view ng dagat dito sa umaga. Ayan. Diba? Ang ganda tingnan. May ikwenta ako sa inyo mamaya. Kasi nagising kami, or nagising ako kanina alas 2 ng madaling araw. Mamaya ko kwento ko sa inyo. Pero ngayon, ready muna tayong breakfast. Tapos, sabay natin pagmasdan yung view. Papalipad ako ng drone.
seas of deep. And if you have time, shine where darkness haunts me. It's in the past, I believe. Nights falling too fast, I know if I'm ready. Siopaw! Yung si Siopaw talagang nagbantayan dito kagabi sa amin. Doon siya natulog sa tabi ng tent namin. Bait! Kasama to sa amin mamaya. Tama ka na? Sige na. Sama siya. Sama siya sa amin. O, yan. Eh, iligo kami guys. Kaya lang low tide eh. Just din dito guys oh. May mga rock formation. Yan oh. Ang ganda dyan. Pwede dyan, kumari maliligo kayo. Tapos malaki yung dagat. Ayos dito. Ayos dito. Yan. Instagrammable. Instagrammable. Yan. Ayun oh. Ayan yung view dito oh. Ganda diba? Wow. Oh. Nice. Ganda. Ito oh. Yan. So ito lang naman ang makikita nyo rito pag nagpunta kayo rito. Ayos yung place. Ayun. Ayun. Pwede kang pumunta ron. Mas malinaw rin yung dagat. Ayun. Hindi siya marumi. Ayun sila oh. Ligo ka na? Halika na. Yan, dito na tayo. If you feel lonely, I will be here and wait for the sun. It's getting closer, but it will never let us down. Here by the ocean, fire is burning. Ayan, nakapagligpit na kami. Dito na namin tatapusin muna tong video, tong episode na to. Based on our experience from yesterday hanggang kagabi, hanggang ngayong umaga. Mag-share lang kami ng, ayun nga, yung sinasabi ko kanina na ikwento ko. Ganito kasi, pagkatapos namin kumain, nakapag-refresh, around 8 p.m. may dumating dito na mga naka-tricycle. Okay naman, mga ano pala sila, mga suki pala nung suki nung may-ari. So parang every Saturday dito sila. Okay naman sila. Well, overall, maganda yung namin experience dito sa beach campsite. So, umabot sila, kumbaga nakauwi sila ng around 2 a.m. Kaya yun, nagising ako ng 2 a.m. Dahil dun sa pagdating nila, galing sila sa laot na Mana. Pagkatapos na yun, hindi na ako nakatulog kasi nagising na ako eh. So pagkatapos ng medyo mahimbing na tulog, medyo nabitin sa tulog. So yun lang, mag-share lang namin dito sa place. And open siya, hindi siya gated. So parang anytime may mga pumapasok. So ayun. Lalo na sa gabi. Wala ring nagbabantay. So kayo lang talaga, kasi typical na sabihin mo na nag-camp kayo outside. Kung pupunta kayo rito, yung advice ko is siguro may kasama kayo, lalo na kapag may mga bata. Kasi pupunta rin naman dito yung may-ari kagabi. Na-sure niya naman yung na safe yung place. Okay naman. Ayun lang, may share lang namin based on our experience. Pero may mga ilaw naman sa place. At ayun, okay naman. Wala namang naging problem. So ganun lang naman ang kasi kumbaga na-share lang namin kung paano yung paano yung sistema dito sa place. Ayun.
try nyo rin. Maganda naman din talaga yung place. Napaka peaceful. Ganda. Okay, ayun lang. So, kita-kits ulit tayo sa susunod namin na vlog. Pag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel namin, yun, subscribe kayo and paki-like and share na rin yung videos namin. Yan, abangan nyo kami sa susunod na episode ng vlog namin. May kasunod pa to. Yan. Around Batangas pa rin pero sa ibang area naman. Right? Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in. Well, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand?